Guys, nakabili ako ng Japanese knife online. So, ayan. Itatry ko kung maano talaga siya. Yung matalim dito. Sige nga. Ay, oo, matalim nga. Ayan na, wala pang portion. Nahihiwa na siya. Oh, grabe. Matalim nga siya. Kasi wala pa, ano pa. Kaliwete po kasi ako kanang pag ginagamit ko, ha. Oh, ayan, oh. Improve. Oh, lagyan ko na ng force. Hiwa na siya. Kasi iaano ko siya, ibabite chunks ko lang siya kasi magluluto ako. I-cover up ko siya sa ano nga yan. Ito. Colina breading mix original. Coats up to 1 kilogram. So yan po ang menu ko for today. Paubos na po kasi yung ulam ko. I mean yung kinakain ko. Actually wala naman akong kanin. So ayan po siya. Matalim po talaga siya. And it's proved na yun nga. Breading mix po ang gagamitin ko ito. Colina breading mix original. Baka naman. Hello guys. Proven talaga na matalim siya. Ang purpose niya is ito ipipress mo talaga siya kahit hindi mo na ganunin. Kaya nyo talagang hiwain yung mga buto. At kung naghihiwa kayo, huwag nyong itataga na ganun. Dapat ang paghawak sa ganyan, ayan o. Ayan, pag hinihiwa nyo, dapat nakaganyan yung kamay nyo. Iwasan nyo rin magtaga-taga kasi baka mahagip nyo yung daliri nyo. Matalim po talaga siya, promise. Good sa pag-chop nitong pork tsaka ano. Ewan ko lang yung talaga mga buto-buto kung kaya niya. Hindi ko pa natatry. Pero matalim po siya. Kaya ingat-ingat rin po. So, ilalagay ko na to itong breading, then magpiprito na ako. Palm oil po yung gagamitin ko. Atin ng palm oil, hindi siya gano'n sa high heat even yung olive oil kasi na-absorb talaga yun, pero mga healthy yung olive oil. Ayan, start na po tayo. Mamarinate ko na siya. Nalagay ko na po yung Colina chicken bread. Pwede rin po, ginamit ko rin para sa pork. Pwede naman siguro siya. Ayan. Mekos lang, mix lang po natin. So ayan guys, na mekos ko na. Paiinitin ko lang yung kawali. I-deep fry ko siya. Actually hindi ko na nga deep fry, kalahati lang ng ang bote nilalagay ko kasi madali naman siya maluto. Tsaka non-stick naman yung gagamitin ko. Let's see. Pala guys, bago ko siya kasi yung dinipros ko na siya. Ayan, binrain ko muna siya. Ang pagbabrain po is lalagyan nyo ng 2 kutsarang asin or 1 kutsara, depende po sa dami ng lulutuin nyo. So ito combination to ng pork tsaka chicken. So 2 kutsara yung nilagay ko. And yun, babrain. Yung iba naman nilagay pa ng sugar, combination ng sugar tsaka salt. Ako salt lang. Depende po sa inyo kung gusto niyo po lagyan ng sugar. So ayan, inano ko siya. Iba po piniprito ko na. Bali, bite size lang po yung ginawa ko. Ayan po. Guys, inaano ko na siya, piniprito ko na siya. Bali, half lang, hindi naman siya ganun deep fry. Kasi madali naman siya maluto Kasi naka bite size na siya. So ayan po, piniprito ko na siya po sa non-stick. Ito, nabili ko pa to sa yung non-stick na yan way back 2013 or 2012 sa Israel po. Kaya matibay po siya. Wait lang po natin maluto para mataste natin. Malaman natin kung masarap siya. Yung Colina breading mix. Kaya pala, pag magluluto kayo, pagdikit-dikitin yung kasi yung temperature na kailangan ng oil, masisira siya. Pansinin yung iba, hindi siya nagbabrown. Tapos parang nagpuputi lang siya. Pero napaprito na yun. Ayan. So para maging tignan nyo, nagbabrown siya. So ganyan lang po. Wait lang po natin yung luto both sides bago natin kuhain. Tapos ilagay natin sa pansala ng mantika. Ito na yung finished product. Bite size lang siya. Ang purpose pala ng pagpabrine para hindi siya tumigas yung karne. Parang juicy pa rin siya. Yun po yung mga ginagawa sa mga food chain. Pinabrine po nila. Ayan. Marami ako natututunan kasi lagi ako nanonood ng YouTube. Paano gumawa yung mga chef. At yan syempre ang aking sausawan. Kalamansi, sibuyas.
Ayan, kain po tayo. Yummy, yummy, yummy. Very good night to everyone and God bless us all. Hopefully, ang bawat isa sa atin may pinagsasaluhan sa ating hapagkainan.